Ayun ang poblasyon. Oh, yan ang north side. Tas, ayun pala. Mali ang direksyon ko. Ayun. Last month, pinuntahan ko yung lugar na yan. Gusto ko mag-video. Nakaset na nga ako eh. Yan, good morning Manuka. Andito ko sa taas malapit sa Koska sa eskwelahan. Yung pinag-surveyan ni Flip na ito yung area na tatayuan sana ng bahay o balak tayo ng bahay ng may-ari. Kasi meron akong nakitang area doon na flat open space. Medyo malayo pero maaabot ni Flip eh. Gusto ko malaman kung ano yun, kung saan bandang lugar yun. Kasi pag nasa highway ka, hindi mo yun makikita, nasa looban. Kaya susubukan kong puntahan, paliparan para makita kung nasan. Ito na si Flip. Ready na si Flip. At ganun. Ayun, nakaano na naman si gimbal overload. Kailan mawala tong gimbal overload na sinasabi niya bago lumipad. Gimbal overload pa rin, oh. Kasi hanggat may indicator ng gimbal overload, hindi ka makakalipad pero hindi ka makapag-video ng maayos. Kailan mawala yung gimbal overload aircraft? Yun, nawala na. Kailangan nagdo-double check up bago ko magpalipad. Ang battery ko is 98%. Dito ko siya i-land sa walang puno. Ayan na. Ayos na. Pupwesto muna ako dito sa lilim. Dito tayo sa lilim. At kailangan magpalit. Ang flight ni Flip, ang direction niya westbound. 95% na palang battery ko. Tapos 31 satellite. Pwede na yan. Mag 4K tayo. Gawin kong 4K pero hindi na. 1080 na lang. At baka biglang mapuno tong storage ng... Hanggang ngayon kasi wala pa akong SD card. Kaya lahat ng video ko bumabagsak sa storage ng RC. Kaya dapat maingat din ako sa paggamit ko ng video resolution. Mataas ang pwesto ko eh. Kaya kung titignan natin yung ano ba? 35. Gawin natin 40. Napakita ko sa inyo ang ayun ang poblasyon. Oh. Yan ang north side. Pero ang liliparan ni Flip itong west side. Andito yung nakita kong nung last na yung unang lipad ni Flip sa area na to. Andito yun eh, yung nakita ko nun. Taas pa natin. Alam, mataas. Dahil baka makatsyempo ng ibon. Yan, 63, 65.
Hindi ko matanda kung saan banda yung vacant space na yun. Dito tayo haharap. Ayun na. Forward na. Nasa max altitude na ako eh. Hundred 120 meters. 140. Hindi siya makita dito. Paling ko kaya banda rito. Ayun pala. Mali ang direction ko. Ayun. Baba natin camera. Ayun. Mali pala. Northeast pala ang direction dapat. Ito yung sinasabi ko, yung baba natin. Yan. Yung bakante na yan, no? Yung open space. Hindi naman, siguro hindi naman to, basakan o yung palayan. Normal mode 7.4 as usual. Yun lang ang speed niyan. 550 meters distance sa akin. Medyo mahangin ng kaunti dito sa pwesto ko. Sana do sa pwesto ni Pip walang hangin. Para hindi siya masyadong mag-struggle. Kasi kung mahangin sa pwesto niya, do sa pinupuntahan niya, mag-double time yung motor niyan. Pag nag-double time ang motor niyan, mangyayari dyan, mabilis malobat ang battery. Ngayon ko malalaman kung saan itong lugar na to at ano yung itong lugar na to, kung open space. Mukhang palayan nga. Kasi dito sa bandang kanan niya, sa may bandang baba niya, palayan eh. Ito ata ay nasa Punta Blanca. 1,000 meters distance. Palayan pala yun. Tignan nyo itong bandang dito. Dapat nakatapat ako sa kanya. Palayan pala yun. Ayan nga yun, nasa highway. Punta Blanca, yan pala yun. Last month, pinuntahan ko yan lugar na yan. Gusto ko mag-video. Nakaset na nga ako eh. Kaso biglang dumating yung malalaking ibon, yung uwak na itim, yung malalaki. Atras, hindi po pwede pag ganun. Palayan pala to. Kala ko kung ano. Ayun yung highway sa bandang kanan, malapit sa dagat. Yung puti na linya, yan ang highway. Ito yung gusto kong puntahan sana noon. Gusto kong mag-video dito. Nandyan na nga ako eh. Kaso may nakita nga akong ibon. Lalaki ng ibon, yung uwak, ang itim. Kaysa madisgrasya ako, di ba hindi ako makapag-video. Wag lang ako madisgrasya. Palayan nga. Nakatapat ba ako sa kanya? Nakatapat ako sa kanya. Mukhang madilim ang video ko dito sa cellphone. Kasi nakatalikod ako sa liwanag. Palayan nga. Matubig na nga eh. Nagpe-prepare na to para taniman.
Walang hangin doon sa pwesto niya. Oh. Ang bilis nga niya, 7.9. Uy, ayun yung ibon, oh. Naknan po siya. Sandali na lang to at may nakita ko yung malaking ibon. Parang agila ata yun, oh. Hawk eagle. Mahirap pag pinuntahan ka niyan, binangga ka. And dito, etong kalyen to, diyan ako nakapwesto nun. Ready to shoot na ako, naka-prepare na ako, all set na. Kaso nakita ko nga itong malalaking ibon kaya umatras ako. Ayun sa puti, oh, may kumpon na mga ibon na puti. Ano bang tawag dyan sa puting ibon eh? Malalaki yan eh. Pag nandito ka sa ano, maliit tignan pero malalaki yan. Uwi ko na to, uwi. Pauwiin ko na to. At nakita ko yung ibon na malaki. Parang agila o hawk eagle. Mahirap sumugal pag ganun. Hindi ka sigurado kung ignore ka ng ibon o bungguin ka ng ibon. Eh kung ano yan, ano pa, territorial pa naman yan, yung malalaking ibon. Ayaw nila na may ibang lumilipad sa area nila eh. Kaya delikado. Better safe than sorry, sabi nga nila. Di baling di mo natapos yung mission mo, makapag-video na maganda, makunan mo, basta safe ka pa rin. Dahil marami pa namang araw, sa ibang araw ka bumawi. 1.8 kilometers ang layo. Medyo may hangin sa south, papuntang east. Pag ano ng hangin, papunta sa likod ko ang hangin, papuntang east. Eh so, makikita nyo sa screen tong wind map. Yan sa baba. Diyan mo makikita yung hangin. Kung saan papunta, kung malakas o hindi. Pag nag-level yung indicator, ibig sabihin walang wind breeze, walang ihip ng hangin. Yan, kagaya niya, no? Bumabalik ko yung level niya. Ibig sabihin may hangin yan, may ihip ng hangin galing south going east kasi yun yung epekto ng habagat. Nung nandun pa yung bagyo do sa Luzon, yung bagyong Bobby, yung Inday, ang lakas ng epekto ng habagat dito sa Mindanao, dito sa Del Norte. 1.3 kilometers. Halos tapat ko lang naman siya eh. 50% ang battery. Hintayin ko na lang siya dito. All goods. Ang height niya 119. Nasa max siya. Kasi sa system ng DJI, sinasuggest nila mag-maintain ka lang ng max altitude na 120 meters. Ako sinusunod ko 'yun eh. Kailan kung minsan matetem ka na palipad ng more than 120 meters kasi mas mataas ka, mas nakikita mo yung mas malawak yung range na makukuha mo ng video o ng picture kung gusto mo. Kaya lang, lalagpas ka doon sa 120. Kaya ako, ang ginagawa ko, naghahanap ko ng lugar na yung mga high altitude na lugar, mga bundok. Kung mararating ko, doon ako magpapalipad. So, paglipad doon, mataas na yon, above sea level na yung height mo, mataas na talaga yun. Hindi mo na siguro, hindi mo na kailangang umabot ng 120 para makita mo yung magmumukha kang mataas na mataas kasi nung galing ka sa high altitude. 700 meters distance flip. Hindi ko pa rin makikita yan kasi 120 meters ang altitude. Walang hangin masyado ngayon dito. Buti nga may puno rito dahil kung walang puno rito, hindi ako makakapwesto dito. 540, 530. Malapit andi dito siya. Dito siya nanggaling. Dito yan, tapos bababa yan. Yan, 400. Mataas pa rin siya. Nasa 120 meters ang altitude ni Flip. So, 240 distance.
Pero hindi pa rin siya makikita dahil mataas. Hintay lang natin. Maganda lang kasi sa mga kuha ng DJ, accurate yung mga RTH niya. Tapos yung transmission signal, maganda, OQ Sync 4. 50 meters, malapit na siya sa pag mag-umpisa mag-descend, yung magbaba. 15 meters. Saan siya pumunta? Doon pa rin siya. Doon pa rin ang lapag niya sa pinanggalingan niya. Pero hindi ko pa rin siya makita mataas eh. 80 meters height. Hindi pa rin talaga siya makita. Kaya tapat natin yung camera para makita mo pag nag-land siya. Ayun na. Mahangin, no? Nag-i-struggle yung landing niya eh. Kikita ba? Ano na siya? Taas konti. Ayan. Yan si Flip. Umaban. Safe landing si Flip. Ganun ang pagpapalipad. Pag alanganin ka na, pauwiin mo. Huwag mong pilitin na makakuha ka ng magandang video. Dahil minsan ka lang maaksidente, wala na, finish na. Yun lang siguro ang video ko ngayon. Maiksi lang. Don't forget to like and share. And please subscribe para updated kayo sa susunod kong video. Maraming salamat po sa panonood.